bursting with flavor. Bursting with flavor. Ano, nung rapper. Anong rapper ba to? Eminem? Di ko alam. Ayan, so guys, what a calm morning. And here we go again sa airport. And I'm currently waiting for my flight. Actually, I just set up this camera. It's my first time to use this. I'm currently having my coffee. Ayan. Yan. While waiting, my morning starts very early and I have to prepare for my flight. Actually, my flight is 11 a.m. But I have to leave ng bahay very early since the traffic sa city is not giving. Buti na lang nakaabot or we're early. And the situation here sa airport, medyo walang masyadong tao. That's why I'm able to film. But yeah, again, it's my first time to film. It's been how many years since I uploaded my last video. But yeah, siguro ito na yung era where we where we post travel vlogs. Yeah. Kasi sayang naman ang camera natin. So it's currently 10:30 and I just finished talking to my mom. Actually, it's a surprise na lilipad ako. And she doesn't know. But yeah, I have to notify her na aalis ako. So hindi siya mag-worry enough. Ayan, because I've done this before when I went to Thailand and I just notified her when I'm already at the airport of Thailand and she was so like, "But di ka nagsasabi na aalis ka?" Element of surprise. It was my first time traveling outside the country and I just want na kind of private and kind of surprising. Pero ayun nga. Now I told my mom that I'll be going outside the country again. So, hindi na siya masyadong mag-worry about me traveling. Currently, nag-aantay na lang kami ng aircraft from Manila. It's too early para for the flight later. Pero, ganun talaga pag taga-abang ka ng promo sales. Kasi hindi tugma or hindi masyadong malapit yung flights nyo to the next flight. So I have to choose for today yung mas early flight. Okay na rin siguro yun so that I could like prepare for my flight later. Ayan, medyo gabi pa and we'll be arriving sa destination namin around 1 a.m. So mahabang araw pa that I'll be spending sa airport again. Para na nga akong camper dito. But it's fine. Part yun ng pagta-travel. Yung nag-stay sa airport ng matagal. So guys, we just boarded the flight going to Manila. And well, look at it. Nasa window seat tayo, which is very favored. Ganda ng word. Yeah, favored. Yeah, marami kasing nag-desire to have a window seat. And it's just nice to have window seat. And yeah, we'll just be waiting for the plane to depart. Papuntang Manila. One eternity later. Ayan guys, so nasa loob tayo ngayon ng lounge. And nakalampas na ako ng immigration and we'll just grab some dinners dito sa Pags Lounge. And I spent my time resting sa Transit Lounge kasi matagal-tagal pa yung boarding which is 10 p.m. I chose to spend
my time dito sa lounge just to grab some quick dinner before going in sa flight. Medyo tahimik ngayon although yung main lounge is fully booked. So nasa extension kami ngayon, that's why walang masyadong tao. Meron ding food. So kung nasa ng pagkain then nandun ako. And just to show you around na kami-kami lang dito sa Pags. Ayan. So, ayan, konti lang yung tao. Pero sa kabila daw, full na. So, dito kami ni-refer. So, ayan guys. Nakalabas na ako sa lounge and waiting na lang ng boarding. Boarding time pala is 10:35 and it's currently 9:40. So, nakabantay na ako sa gate. So, while waiting, sasabihin ko na lang yung experience doon sa Pags, no? Maganda yung food, especially yung chicken siomai. Masarap 'yon. Ano 'yon? Yung rice congee. Rice congee, ano 'yon sa Tagalog? Lugaw. Ayan. Yung rice congee masarap din. Mga ano 'yon, 9 out of 10. Kasi may pa-toppings, may chicken, may shredded chicken. Ayan, kompleto. May fruits din. Tsaka dessert. So overall experience sa Pags. Although hindi ako sa main na lounge, so dun ako sa extension. Kaya kakonti lang yung tao. Ayan, pero the food, I would recommend yung siomai. Masarap talaga siya for me. While waiting sa boarding, tambay-tambay lang. Though nahihirapan ako mag-Tagalog kasi it's again, my first vlog na nakatagalog. So, what if may Ilonggo ko be? Kay gusto ko mag-Ilonggo. May makaintindihan. Pero, lagyan ko na lang ng subtitle dito kung ano sinasabi ko. Ayan guys, we're ready to board. Hi, good evening. Thank you. We're done. We're boarding the plane. 10:54. And the plane will depart by 11:15. Ayun guys, so nakaboard ko lang sa plane. We're ready to go. Drunk. Ayan guys, so guess where? We're in Taiwan. Peaceful Taiwan. Ayan. Yan. So it's currently 2:30 in the morning and we just landed. Ayan guys, so nakasakay na tayo ng bus papunta sa Taipei Main Station. So, nag-aantay lang tayo ng mga another passengers to board. Halata na sa mukha namin na mga pagod na since 3:00 pa lang ng umaga. So far, mga nakikita ko ditong mga tao, allergic ata sila sa graveyard shift. Medyo seryoso sila sa buhay. Ako medyo antok na pero may energy pa rin akong mag-smile. Pero yung mga tao dito so far, napakaseryoso sa buhay. Parang ang hirap i-joke. Okay lang, laban. Ilalaban natin to. Masyado pang early to judge. Kaya, let's go. Antayin na lang natin umalis yung bus. 2,000 years later. And guys, so good morning. Nakagising ko lang. And it's 10:30 siguro ng umaga. Well, hindi na ako nakapag-update kagabi kasi sobrang antok na talaga. Mga 4 na ata ako dumating dito sa hotel. And wala na. Laspag na si Kuya. Prepare na for today's hanash. Ayan, tingnan natin what's Taiwan kapag may araw. Kasi pagdating ko wala pang araw. So, ayan, tingnan natin what's Taiwan
kapag lively na siya. Kasi kagabi talaga, wala, empty, walang tao. Pero pambawi pala kahapon, yung taxi driver, the staff nung hotel, yung nagbebenta ng bus ticket sa airport. Ayan. Sila yung mga happy to serve pala people na encounter ko. Hopefully, we will be meeting more people na maganda yung mood for today's video. Ayan, nakalabas na ako sa accommodation. And first meal of the day. Hihi. Hihi. Ito. So, merong, what's this? Parang pork something. Ano ba tawag doon? Ancestral braised pork rice. Ayan. Tsaka isang order ng XLB, Xiaolong Bao. Ayan. So, enjoy lang yung pagkain at ano tayo? Food review. Food review. Unang meal of the day. Food review agad. Yan. Okay na yung angle. Try natin tong braised pork rice. Magre-rating tayo. Kunwari, food vlogger tayo. So it's giving siya. Mechado. Hindi ko pa nalasahan pero sige, try natin. It was at this moment that he knew. Mainit pala siya. Okay. I would say, parang pork estofado. Wala lang pinya. Yes. Mm-mm. Pork estofado. Walang pinya. Pero masarap siya. I would give this 7.5 out of 10. Ako mahilig ako sa sweets. So, siguro pag may pinya to. Hindi akong i-bash dahil gusto ko yung may pinya sa food. Pero, masarap siya. Don't get me wrong. Lalo siyang tumarap. Siguro kasi, kanina pa akong umaga gutom. Tapos tinulog ko lang. So, sumarap na siya lalo. So, you might be wondering kung nasan tayo ngayon. Kung hindi ako nagkakamali. Shin Futang. Bet ang service. Pakita ko sa inyo yung mga nagluluto-luto. Ayan, diyan nila piniprepare yung mga yung mga foods nila. So, ayan, giving taray. Oh. After nitong ancestral braised pork rice, try naman natin yung Xiaolong Bao, the XLB. In fairness, laki ng siomai nila dito. Ayan, siomai. So for the record, first kong Xiaolong Bao is Din Tai Fung. Sa Pinas pa. So magkakaalaman kung ano ba talaga kasarap itong Xiaolong Bao na nasa Taiwan. Ano bang pinagkaiba? Worth it ba na ilipad ang Xiaolong Bao dito? Teka, subukan natin. Siguro I would rate the sabaw 9 out of 10. Masarap yun, very flavorful. Marami siyang, paano ba masasabi? It's bursting with flavor. Bursting with flavor. Ano siya, maumami. Yan, maumami. Then, eto na. Try na natin tong siomai. Yung flavor niya, it's giving meaty at the same time ma-herbs na flavor.
So I would give this 9 out of 10. Must try. Too bad, nahanginan na siya. Kaya di ko masyadong nalasahan yung mainit pa siya. Mainit na sabaw sa loob ng xiaolongbao, pero it's still giving. It's reminding me of molo balls sa Pansit Molo ng Iloilo. Kasi ganun din siya. Parang nakabalot din yung pork sa loob nung wrapper. Anong wrapper ba to? M&M? Stop it. Get some help. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong wrapper to. Pero yan. Saka yung sabaw. Balikan ko na lang kayo guys after kumain. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Medyo maingay. Pero ito yung shop. And ayun siya. Xiaolongbao. In fairness naman, masarap naman talaga yung food. It's just that yung lighting siguro, nakakahilo siya. Kaya habang tumatagal, medyo nahihilo na ako. Hindi ko lang alam dahil siguro gutom na ako. Masasabi ko masarap talaga siya. Must try. Ayun. So next is, pupunta natin yung isa kanina is Shinfutang na xiaolongbao. Yung next natin is Shinfutang, pero yung milk tea naman. Let's go. Subukan natin tong traditional or parang sikat na milk tea shop, which is yung Shinfutang. Ayan, umupo muna tayo dito sa somewhere just to review. Ito yung Shinfutang na milk tea. So, kanina ko pa siya actually sinesavor ko anong pwede kong masabi. Well, I like it kasi I'm into sweets. Yung boba nila, hindi siya ganun kakunat. Masasabi mo talagang well cooked. Ganda din nung parang burnt coconut something sa taas. Nagdadagdag siya ng flavor dun sa overall taste. Milky din siya. And I would give this, I guess, 8 out of 10. Must try. So yung street pala kung nasaan ako ngayon is tawag nila dito Ximending Walking Street. Hindi ganun kadami yung tao since siguro it's because Thursday pa lang and it's midday. So hindi siya masyadong matao. Pero I guess pag na siya, pag weekend or gabi, ayan, dumadami yung tao dito. Nandito sa ABC Mart, magpapabudol ng sapatos. Yes po kung sinong nabudol. Nasa New Balance. Napabili na naman ng sapatos. Sige. Pero yeah, I mean, serve ko naman yun. And it's a gift to myself. Justify pa. Pero ayan. Para naman. May iba naman akong sapatos. Pina-check na yung shoe. Kakaskas na naman. Go. Happy naman ako dun. Wala naman akong magagawa. So ayan guys, after nating mabudol sa New Balance, magsisimula na yung araw na gala-gala.
So, first stop would be Chiang Kai-shek. So, hinahanap ko lang yung Ximen Station. Siguro isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Taiwan is that yung weather. Kasi kahit tirik yung araw, hindi siya yung ganun ka-humid. Hindi ka napagpapawisan. Kailangan tumawid. So, kailangan ko mag... Teka lang. Ayan, tawid lang. Sa kabila ata yung station ng Ximen. Yung subway station. Sorry, medyo against the light. Kasi currently, alas 4:30 na. Tingin ko parang ang haba nung tinatawiran. Tapos ang short nung time. Ito na yung yung Ximen subway station. Tsaka bababa lang tayo para makasakay tayo doon sa train. First time na mag-commute kaya bahala na. Hopefully hindi mawala. Pababa na sa station. Talking about, maganda yung yung weather sa Taiwan ngayon kasi tirik yung araw pero hindi siya malagkit na init. Very demure. Very mindful yung weather. Ako, pawisin ako, nakapolo ako right now. Pero yung pawis ko hindi tumatagaktak. Ganyan. Ayan, so nandito tayo ngayon. Ximen. Next is Longshan. Longshan, hindi pala. Oo, Longshan pala yung una. So, maglo-Longshan pala, hindi Chiang Kai-shek. So, Longshan. Then, mamaya is Chiang Kai-shek. At tsaka yung dulo ata. Ito, para sa Rauho. Ayan, kakalabas ko lang from BL10, which is Longshan Station. And currently, nasa harap tayo ng isa sa pinupuntahan ng mga turista, which is Longshan Temple. And I must say talaga, it's very, very, grandiose. So, ayan, papakita ko sa inyo. One of the temples na siguro masasabi kong well-crafted. Well-crafted. Pero the details, attention to details. Napakaganda. Kakapasok lang natin sa Longshan Temple. And meron silang chanting currently. Ayan guys, speedrun lang. Pagkatapos ko sa Longshan, lipat na naman ulit sa Chiang Kai-shek para maabutan ang sunset. Kasi anong oras na ba? It's 5. So, ayun. Nag-aantay lang ng train papuntang Chiang Kai-shek Station. Ganda ng train station nila dito, very efficient. Meron pang Rauho, kaya let's go. Ayan, so kakababa lang natin sa Chiang Kai-shek Station. And I must say na very intuitive yung train stations nila. Like, maintindihan mo na based by science. Magandang implementation ng transportation dito sa Taiwan, where any developing countries siguro can learn from. Ay, bumili pala ako ng card. Not, parang transport card. Ayan. Ganda ng design. Very, very nature. Ayan, Currently, it's 5:15. Sana makaabot tayo ng sunset view sa Chiang Kai-shek. Tapos, when we have enough time, punta tayo sa
sa Food Haven na sinasabi nila, which is sa Rauha Market. Which is another, like, dulong-dulong station siya from Chiang Kai-shek. Pero it's the same line. Kaya hindi siya nakakalito. Tada! Entrance na agad. Ayan, so papunta pa lang tayo sa likod na part ng Chiang Kai-shek. Ay, nalibang ako sa may arc. Kaya mas tumagal ako doon. May event ata ngayon, that's why parang may mga pa-sound-sound. Meron pa pala dito sa likod kasi akala ko yun lang yung sa front. Pero my goodness, ang ganda pala dito. Teka, pakita ko sa inyo yung gitna part. May memorial hall for Chiang Kai-shek. So, pupunta tayo dyan din. Papakita ko sa inyo yung gitna na part. And it's very, very nice, to be honest. Napakaganda nung spot na to. Ano ba, pakatumbas nung Luneta Park. Boom! Oh, diba? Teka, medyo malayo ako, so kailangan natin mag-draw near. And we will start our ascent to the hall of Chiang Kai-shek para malaman natin kung what's the significance of him in the foundation of Taiwan. So, medyo madilim na. Yan. Madilim na siya. Madilim. Basta ka na mag-workout kaya. Kaya na, hindi ko kasi. Dito na tayo sa top. And this is the statue of Chiang Kai-shek. Two hours later. Ayan, so medyo nagkakagulo ngayon kasi nasa Rauha Market kami and bumubus yung tao. Kakapasok lang namin sa gate and there's a lot of people right now. Papakita ko sa inyo kung gaano kadami yung tao. Ayan. Ganyan kadami ang tao and daming tao as in, hindi nawawala ng tao. Antay-antay. Pero papasok pa doon sa loob. Kasi dito pa lang sa harap, kumain na ako nung parang siopaw. Nasa ban na siopaw. And then, yung sweet potato after nun. Tapos nakailang ano pa lang kami, nakailang shop pa lang kami. Nagkakaano na kami. Nabubuhol. Kasi ang dami talagang tao. Explore pa natin yung sa loob kasi alam ko marami pang food choices inside. Ayan. So, naupo muna ako. May binili ako dito, which is kind of interesting. Flavored grilled mushroom. Ito, hindi kami nagkaintindihan ng tendero dito. Kasi nagtanong ako, in Chinese tapang ko doon. Sabi ko, oh may cheese. Tapos sinagot niya ako, hindi ko naintindihan. So sinabi ko na lang sa kanya,
Pepper, salt, tsaka spicy. Ako naman, personally, ayoko nang masyadong spicy. Kaso, napa-times 2 ata si kuya ng paglagay ng spicy powder. Kaya, medyo maanghang siya for me. Pero, yung amoy niya, para siyang grilled corn. Pero yung lasa niya, parang squid. Ganun siya. Ganun yung description ng meal na to. This only costs 100 Taiwanese dollar. Ayan. 100 lang. Pero marami siya. Super. Tapos nagbigay pa si kuya ng multiple na mga sticks. Kala niya marami. Ako lang naman. And tapos, since maanghang nga siya, tsaka low ang tolerance ko sa maanghang, bumili na lang ako ng cranberry juice. Ayan, cranberry juice. Para panulak lang. Kasi sobrang anghang siya for me. Pero mauubos ko siya kasi hindi siya nakakaumay per se. Hindi siya nakakaumay. Pero ayun lang, maanghang lang talaga siya. Pero if I would have to rate this, I'll give this 8 out of 10. 9 sana kung hindi siya maanghang. Kasalanan ko din naman na nagpadagdag ako ng powder, yung pepper, yung spicy. So, pero okay lang din naman. Ayan. Titingnan ko pa kung ano pang pwede kong kainin later. Kasi, napaka-early pa naman. 7:53. Ayan.